ng sumbong na dala. Basta alam niyang tama kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rafi Tulfo in action. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan, sigurado ko yun. Sa Rafi Tulfo. Isang magandang hapon po sa ating lahat and welcome po sa maaksyong edisyon ng Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. And ngayon po ay November 25, 2020. Ako po si Shari Roman and syempre, nasa linya na po natin ang nag-iisa nating action man and hari ng public service. Magandang hapon po, Idol Rafi Tulfo. Magandang hapon po, Idol. Samang sulok ng mundo, may pagmamalaki natin ang ating line Pinoy. Akala ko makahabol ako dyan kanina. Hindi na kayang humabol at meron pa tayong marami na kaso dito. Anyway, sige, magsama-sama tayo maski na phone patch hanggang 4 o'clock. Ano meron, Sherry? Okay, ito, Idol, si Mark Peter Navarro, isa po siyang helper sa pabrika, Idol. Nirereklamo niya yung kanyang agency dahil matapos siya na maaksidente, Idol, take note, natuhog po siya sa katawan ng isang nagbabagang bakal na siya naman po. Yes po. Tinulungan naman po siya pero ang problema, Idol, ngayong buwan daw po ng November, natigil daw po yung tulong sa kanya. 2 weeks na daw po yun at wala pa daw po siyang nakukuha sa SSS and sa ECC niya. Na-aksidente po siya, Idol, noong July 8. Siguro, hindi nag-uulog yung agency. Sige, kausapin natin si Sir Peter. Hello po, Sir Rafi. Magandang hapon po, Sir Peter. Anong trabaho niyo po, Sir Peter? Helper po, Sir. Sa Bakalan po. Helper. Anong pangalan po ng inyong agency, Sir? Top notch po. Top notch. Ganda pa man din sa pangalan. Okay. Ano nangyari po? Paano po nangyari ang aksidente? Kasi po, nagloko po yung makina. Tapos po, nung nagloko po yung makina, hininto na po. Pagkahinto, edi tatanggalin na po namin yung bakal. Okay. Na bigla na lang pong umandar ulit yung makina. Tapos sakto pong nakatalikod ako. Ayun po, bigla na lang pong nagulat na lang po ako, napasok na sa katawan ko yung bakal na nagbabagay. Hinatak ko po. Okay. In fairness, tinakbo naman nila kayo sa ospital. Opo, Sir, dinala naman po ako. Okay. So habang nasa ospital kayo, nagpapagamot, tuloy-tuloy po yung sweldo nyo sa kanila? Hindi po, Sir, hindi po. Wala pong sweldo, Sir. Wala kayo natanggap na sweldo habang kayo po ay nasa ospital mula sa kanila? Wala po, Sir. Nagbigay lang po sila ng 3,000. Panggastos lang po muna namin doon. Kasi 3 araw lang naman po ako ron. Okay. So, after 3 days kayo po na-release sa ospital, binayaran po nila mga gastusin sa ospital, tama? Ganun na rin po yun, Sir. Parang binayaran na po nila yun. Good. Tapos, ilang buwan ko kayo o ilang linggo hindi nakapagtrabaho? Sir, simula po nung na-aksidente po ako hanggang ngayon, Sir, di po nakakapagtrabaho, Sir. Ito po ay dahil hindi nyo kaya talaga. Opo, sariwa pa po yung loob ng sugat ko, Sir. Kahit nasa okay. ko, Sir, parang bagong ano lang po. Parang bagong hilom lang po, Sir. Okay. So, hindi pa kaya for medical reason, hindi pa pwede magtrabaho hanggang ngayon. So, from July hanggang ngayon, sir, wala kayo natanggap ni 5 diling maliban sa 3,000 na pang konting panggastos na binigay sa inyo? Meron po, Sir, meron. Bali po, kasi po, yung sa hospital po, Sir, na bill, ad na lang po ng asawa ko tapos nagbigay na lang po sila sa amin ng 10,000. Okay. Since July po, sir, mga magkano po nabigay? Una, 3,000 plus 10,000, 13,000 po. Apo. Tapos po, kada linggo po, nagbibigay lang po sila sa akin ng 1,500 kasi daw po, pang allowance ko raw po, ganun. Magkano bang sweldo nyo doon as helper, sir? Nasa 3,100 na lang po kasi naghulog po sila, nag-ano po ako ng SS PhilHealth Pag-ibig po eh. Meron naman pala. 3,100 pesos kada buwan na tatanggap nyo? Hindi po, ano po, lingguhan po ako yun. 3,100 kada linggo. Apo, Okay, minimum po kasi sila, minimum. Okay, mabuti naman. So, ano pong pinaka-problema natin ngayon, Sir Peter? Yun nga po, Sir, hininto po kasi nila, Sir, wala naman po akong trabaho. Ano pong aasahan ko, magbabayad po akong bahay, kuryente, tubig, lahat po. Pagkain, Sir, sana po kung wala akong anak at saka asawa, Sir, meron po ako eh. Opo, ilan po anak niyo, sir?
Isa lang po, 4 na taon pa lang po. Si Mrs. Sir, may trabaho. Sir, nagmamanicure po minsan kung kung merong tawag, ganun po. Okay, sige, kahit pa paano at least nakakatulong. Sherry, pwede ba natin makausap yung agency ni Sir Peter? Nasa linya na po, Idol, si Mr. Kenneth Villena. Ito po yung operations manager ng Top Notch Agency. Sir Kenneth, magandang hapon. Yes po sir, magandang hapon po. Sir Kenneth, base ko sa kwento ni Sir Peter, mukhang hindi ho ata siya masyadong naalagaan. Although, tumutulong kayo, sir, kahit papaano, pero not good enough. Base po sa kanyang kwento. Sir, explain ko lang po yung naging mga tulong po natin na ibinigay kay Mr. Navarro. Bali, ganito po ang nangyari. Na-aksidente po siya. Okay, dinala po natin siya sa hospital. Okay, sir, bali yung hospital bill po nila, sir, hindi po sila nagbayad, sir, dahil nilakad po nila ito sa social welfare assistance na naging wala na po silang binayaran doon sa bill po nila sa hospital. So, ikinatutuwa nyo na hindi sila nagbayad sa ospital. No Right. po, sir. No po, Okay. no po. Kung tutusin, kayo dapat magbabayad sa ospital sapagkat siya po'y na-aksidente sa oras ng trabaho. So, kung tutusin, kayo po may utang na loob sa kanya kung iba ang nagbayad dahil sa kanyang no po, pagiging sir. mahirap. Actually, So, may sir, sumalo na taga-gobyerno. Tama? yes po, sir. Nagpapasalamat naman po kami dahil nailapit Good. naman po sa SOA. Good. Pero, Okay, gusto ko lang sa klaruin sa lahat ng mga nakikinig ng mga employer, kapag ang inyong mga tauhan na aksidente sa oras ng trabaho, sa poder ninyo, meaning, obligado ko dapat kayo na sagutin ang gastusin, whether yan ay merong SSS o wala. Okay? Sige sir, tapos ano po nangyari? ngayon po, sir, babayaran na po natin yung kanyang hospital bill. Nangyari Good. po, sir. Yun nga, sabi nga po ng kanyang misi, ay inilabas nila si Mr. Navarro at wala na daw pong babayaran. So, in due humanitarian consideration, sir, nagbigay tayo kay Mr. Navarro ng 10,000 pesos para po pambayad niya ng bahay and pambayad niya ng kuryente at tubig. Yan po yung pauna nating bigay sa kanya. 10,000 pesos. Then, sir, after po ng 10,000 pesos, sir, nagbigay pa po tayo sa kanya na ng grocery na may kalahating kilong bigas, mga prutas, canned goods, in the amount of 3,500 pesos, sir. Okay. Then, nagbigay din po tayo ng financial assistance kay Mr. Navarro. 1,500 starting from July 10 to November 3. Weekly po natin siya binibigyan, sir. Then, tuwing nagpapacheck up po si Mr. Navarro, binibigyan po natin siya ng 1,000 pesos. Pamasahe po nila, then pangkain po nila pag sila po ay pupunta sa hospital. In the amount na nabigay po natin kay Mr. Navarro is 14,500 pesos. Hindi pa po kasama doon, sir, yung grocery na ibinigay po natin sa kanya. Then yung mga pinipili po nila, yung mga pangangailangan niya, gamot, mga benda, sir, binabayaran po namin sa kanya. Binabayaran po natin or binibili po natin yan. Once na nabigay na po nila dito sa amin yung kanilang reseta, kami po dito sa agency binibili namin yung mga pangangailangan ni Mr. Navarro, which in terms pagdating sa mga medical niya na gagamitin nila. Then, sir, pagdating naman po doon sa kanyang SS and EC, sir, 2 beses po yan na bumalik. Yung SS po sa amin, 2 beses po binalik sa atin ni SS yung kanyang EC and sickness notification kasi po meron po siyang kulang na hindi pa naibibigay o kulang na requirements para maklaim niya yung kanyang sickness notification o yung kanya ding EC. Na ang hinahanap po sa kanya is yung parang slip po yun, sir, na kailangan natin ipasa kay SS. Treatment record po yung tawag dun, sir, para po at least mabayaran po siya ni SS pagdating sa sickness certification. Ngayon pong November 25, sir, napareceive na po natin yung pangatlong ulit na sickness certification natin kay Mr. Navarro sa atin ng doctors, parang doctors, ano po yun, sir, na... Okay, so in short, sir, hindi sila comply doon sa request po ng SSS. Hindi po siya nakapag-comply kaagad doon sa requirements na hinihingi ni SSS. Kung kaya until ngayon, sir, hindi pa po siya nababayaran ni SS. Okay, sige. Sir Peter, Sir Rafi. bakit ba po hindi kayo comply doon sa request ng SSS para mabayaran na po kayo, sir? Di ko rin po kasi yung hinahanap sa akin nila na treatment record. Nagpunta po ako sa ospital. Nang binigay po nila sa akin yun, ako pa ho yung naglakad nun, sir. Okay. Sir Kenneth, hindi kaya, Sir Kenneth, kung talagang mabait kayo at kayo po ay may consent sa inyong mga tauhan, Yes po, sir. Yes, baka pwede yung mga tauhan nyo na lang po, sir, ang maglalakad nito mga dokumento sir. dahil itong tao ay may Sir. sakit at nasa bahay siya. Paano nga siya pupunta sa ospital? Sinubukan niya pumunta sa ospital pero hindi niya alam kung paano gawin. So why don't you ask one of your staff na
yun na maglakad sa mga dokumento. Total, na-aksidente naman siya sa oras ng trabaho. Hindi naman to na-aksidente siya ng after work. Di po ba? Yes po, sir. So, doon na po, sir. bali, sir, Kayo na po maglakad pwede naman niyan. po dun, Kayo nang sir. mag-facilitate niyan. Pwede? Sir Coordinator. Bali, ang pinalalakad lang po natin sa kanya is yung para dun sa hospital niya, yung treatment record, sir. Kasi kailangan po ng presence niya, sir, upang ma-release yung treatment record, sir. Kasi kung HR coordinator po namin na maglalakad nun, sir, papunta dun sa hospital. Sir, hindi po- naintindihan ko po, sir. I got you, sir. Ang ibig ko sabihin, sir, sasamahan po siya. Parang, sir, wag na tayo lumaya. Parang katulad po sa akin, kapag meron po akong staff na kahit na hindi nga sa oras ng trabaho nagkasakit, sinasamahan po ng reporter namin. Okay? Tinutulungan para mapabilis, mapacilitate yung mga dapat gawin. In that way, two-way to, sir, two-way street. Ibig sabihin, pag tinulungan namin yung empleyado namin, napapabilis yung paggaling niya, napapabilis yung mga dapat gawin niya nang sagay makapasok na agad siya. Di ba? Why don't you do that in this case? Tulungan nyo ito para mapabilis na po, mapacilitate yung mga requirements na kailanganin ng SSS nang mabayaran na siya at makapag-work na. Okay, sir? Yes po, Sir Rapi. Sir Rapi, bali ngayon po naman, nakapagpasa naman na po si Mr. Navarro and nasa SS na po yung kanyang request for sickness notification. Good. Now, sir, at 1.5 per week binibihin sa kanya. So, this is 6,000 a month. Tama? 1,500 po, sir, per po yun, sir. Ang binibigay po natin sa kanya. Per week? Yes po, sir. So, ibig sabihin 6,000 a month. Yes po, sir. Okay. At wala po siya natatanggap na ibang ayuda bukod dyan. Yes po, sir. Kasi po, sir, financial assistance lang po talaga ang may bibigay natin sa kanya kasi naka-insured po siya, sir. And Pwede tawagan nyo nga yung Dole. Yes, Kami natin. Idol Rafi, nasa linya na po si Miss Cecil Maulion. Siya po yung sa Chief Information and Public Assistance po Division ng ECC. Dole, Idol. Ma'am Cecil. Yes, good afternoon, Sir Rafi. Ma'am, base po doon sa inyo pong pagka-monitor, tama ba ho yung naging sistema ginawa ng kumpanya, ng agency na 1.5 per week ang ibinibigay nila sa kanya habang siya po ay hindi nakapagtrabaho? Pero take note, siya po ay na-disgrasya sa oras ng work. Oo. Sir Rafi, kasi yan yung agreement na po yan ng usually yung sinasabi namin nating company policy. No? Kasi dito ang mandato po na employees, gusto ko na isingit yung Employees Compensation Program dahil work-related siya. Apo. Yung nangyaring insidente. Kaya Apo. kami, itong programa ng Employees Compensation Commission, ay magbibigay rin ng tulong kay Sir Peter. Apo. So dahil work-related siya, meron din siyang kaakibat na temporary total disability gaya din ng SSS. So more or less, yung SS benefit niya, parang ganon din yung kanyang easy benefit dahil work-related. So dalawa ang marireceive niya sa SSS. So ngayon pa lang, sir, i-guide na natin yung si Sir Peter. Di ba nag-file sila ng SS claim? Opo, opo. Isa-file na nila yung employees compensation claim para dalawang cheque ang makukuha niya coming from the SSS. Isang SSS benefit at isang Employees Compensation Program benefit. Ayun. Okay. At paano yung makuha yung pareho, ma'am? Sabay? Sabay. So, di ba nag-file na sila sa SSS? Sabi na hindi lang umuusad dahil kulang sa papel. Opo, opo. So, sa SSS, sa pan-filing, i-inform ang SSS counter na aside from sa SS, isasabay ko na ang employees compensation claim ko dahil work-related po ang nangyari sa akin. Ayun. Sige. So, paano po siya makapag-apply sa ECC? Sasamahan po namin dyan sa inyong tanggapan, ma'am. Siya. Hindi, Kailangan sir. pumunta Yun na or po. Maski na mag-fill up na lang siya ng form at gagawin na lang po via Sir. online. Hindi, Sir Rapi, yung ipafile sa SSS, yun na po. Ang ipafile sa... Ibig sabihin kasama kasi... doon. Opo. Bali, Good. dalawang claims po ang ipafile sa SSS. Isa under Social Security Program, ang isa under Employees Compensation Program. Ma'am, magkano po matatanggap niya, ma'am, kada buwan? At depende po sa kanyang monthly salary credit. So may computation po yan. I-consider po yung years of service niya at saka yung contribution niya. Okay, okay. On top of that, ma'am, di ba dapat meron din siya natatanggap sa kanyang employer sa sweldo kasi hindi niya kagustuhan yung nangyari. Dapat yung employer maglabas din ng pera o mag-contribute din, magbigay din out of his salary. Depende po sa company policy nila. Pero hindi obliged ba by law? Hindi. Yung mga kumpanya dapat mag-shell out ng pera for his salary Hindi po. while not Kasi working? ito po, Sir Rapi, ito po yung role ng Employees Compensation Program. Once work-related, dapat somehow yung burden against ng employer mapupunta sa Employees Compensation Program.
So gusto maging mabait employer, pwede rin siya magbigay ng sweldo kung gusto niya. Of course, opo. Mas maganda po yun. Okay. Sige. So ma'am, at least alam na namin kung paano. So dalawa po yung tatanggap niya benefits, SSS pati si ECC. Yes, sir. Okay, ma'am, Dalawa po. sobrang thank you po, madam, ha? Maraming salamat po. Shari, Yes, Idol. tulungan natin tong si Sir Peter. Opo. Ipapollow up natin sa mga reporter agad-agad. Kontakin yung SSS. Total, meron na pala siya nakapending application doon. Opo. Mag-file pa ng isa pang application para sabay na kapag lumabas na yon, doble ang matatanggap niyang sweldo. SSS, pera, benefits, SSS saka ECC. Get? Noted po. Sige po. Okay. Sir Kenneth, Yes po, Sir Rafi. sabi po ng ECC, kung gusto niyo talaga maging mabait, baka pwedeng magbigay rin po kayo ng sweldo. Magbigay rin po kayo ng pera sa kanya every week habang hindi pa siya nakapagtrabaho. Even though magbibigay na po yung SSS sa ECC. Kaya mo bang gawin yan? Pwede ba kayo maging mabait? Sir Rafi, totally po nagbigay na po talaga tayo sa kanya ng financial assistance for 4 months, sir. Kasi due to humanitarian consideration, mabait po talaga yung mga amo po namin. Okay. Talagang nagbigay sila ng humanitarian consideration pagdating sa pagbibigay ng financial assistance kay Mr. Navarro. Then Okay. hindi lang po yun, sir, lahat po talaga sinagot ng aming mga boss. Yun nga lang, sir, syempre po, hindi naman po namin pwedeng ibigay sa kanya panghabang buhay. Sir Rafi, actually naman po, hindi naman po namin siya tinatanggal pa pagdating sa trabaho. Kasi kami naman po ang employer niya. Sir, once po na nagkaroon siya ng fit to work at kaya na po niya magtrabaho, tatanggapin po namin yan ng buong buo si Mr. Navarro. Good. Para po Good. mabigyan natin ng panibagong Okay. trabaho. Sige po. Yun So nga for lang, the meantime, sir, tuloy-tuloy niyo pa rin sir yung pagbibigay ng sir, ng ayuda sa kanya on a weekly basis tulad na sinabi sa akin kanina. Sir, Pwede? kasi po naka 4 months na po ako sa kanya, sir. Okay, sige. No, sir, ang gusto ko lang maging klaro. Sir, tuloy-tuloy pa rin niyo po siya bigyan ng financial assistance every week. Pwede, sir? Hindi po ako makaka-oo dyan, sir, kasi nag-stop na po si boss pagdating sa pagbibigay. Kasi ang kasunduan lang po talaga ni Mr. Navarro at nung boss po namin, dahil nga due to humanitarian consideration, binigyan po namin siya ng financial assistance for 4 months. Financial Yes, po. assistance performance and then tapos na. Yes po, sir. Tapos na obligasyon ninyo. Yes po, sir. Pero kapag gumaling na siya, tatanggapin po rin siya. Yes po, sir. Tatanggapin po natin yung sa Mr. Navarro. Sir Peter, Sir, yung pagka-aksidente sa inyo, yung ba'y dahil kapabayaan ng kumpanya o dahil kapabayaan mo o aksidente lang talaga? sir, sabi daw po nila, may gumalaw daw po ng makina. Parang ganun po ang sabi nila sa akin. Ano yung sabihin may gumalaw ng makina, sir? Sir, parang pina-under po nila ulit. Kasi sir, kung yun ay dahil kapabayaan ng kumpanya, i-demanda natin yung kumpanya. Ganun ang gagawin natin. Sir, kahit po may kasama po ako ron na pwede pong magsabi ng ganun. Kasi nakita nga po nila na ganun. Hindi, sir, para maging malinaw na. Kasi kung human error, aksidente po talaga, hindi sinasadya at, sorry sir, kapabayaan mo, ikaw yung may kasalanan, kaya ka na aksidente, then, hindi natin pwede demanda yung kumpanya. However, kung kapabayaan ng kumpanya, halimbawa, hindi minimaintain ng kumpanya na maayos yung kanilang makina, alam nila na dapat yung spare parts na yun ay pinalitan na, ngunit hindi pa rin pala nila pinapalitan, kalawangin na and all, then, na-aksidente dahil pinilit na paggamit sa'yo, pwede natin sila demanda. Yun ang ibig ko sabihin. Ako, Okay, sir, ako pa lang po yung naglokong bakal nagpaandar na po sila ulit. Okay. So yan sir, pwede natin pa-imbestigahan sa isang abogado para tingnan kung meron Opo. tayong pwede may kaso sa kanila sa kapabayaan. In case sila po ay magmamatigas at ayaw pong tumulong. Okay, pero so far sir, nakikita ko naman nakipagtulungan. Kaya lang barat po ito sir sorry sir Kenneth barat po kayo sir Kenneth. Barat po inyong kumpanya. Kasi palagi ang banggit mo kanina Sir Kenneth na humanitarian reason, puro humanitarian reason, sinusumbat nyo sa kanya. Ito na ang pagsumbat ko sa inyo. Kung talaga humanitarian reason kayo, sana yung inyo pong ayuda tuloy-tuloy hanggang sa gumaling siya, hanggang sa siya makapagbalik at makapag-work sa inyo. Total, trabahado niyo naman talaga ito. How many years na po siya nag-work sa inyo, Sir Kenneth? Wala pa pong 5 months, sir. Siguro nasa 3 months po siya nagtatrabaho pa lang sa amin. 3 months. Sige. Sherry? Yes po, Idol. Ayusin natin yung kanyang ECC at saka yung kanyang SSS. And then after that, kumonsulta tayo sa DOLE. Opo. Alright. Wag mo daw bang telepono, Sir Peter, kakausapin nga ng staff para ma-hook up namin kayo sa DOLE nang sagay makakuha tayo ng mga enough information kung ano ba talaga mga karapatan mo pagdating sa ganung sitwasyon. Okay? Opo, sir, maraming salamat po, sir. Po ako Okay, nanonood sir. sa inyo. Big, sir, maraming salamat, Sige. sir. Kung ano po may tulong po namin, kami naman na lang po. Kung kinakapos na po talaga kayo habang wala pa ako kayong
natatanggap mula sa SSS sa KCC. Magpapadala lang po ako ng ayuda dyan sa inyo, Sir Peter, okay? Opo, sir. Wala po talaga ako, sir, trabaho, sir. Kahit tignan niyo po itong bahay namin, para nga lang pong maliit na tahanan lang po talaga, sir. Sige, sir. Wala po kami. Bukas, sir, magpapadala ako ng reporter dyan para magbigay sa inyo ng ayuda. Okay, Sir Peter? Magandang Opo, hapon. sir. Maraming salamat po, sir. Sir, maraming salamat po. Sir Kenneth, salamat po sa tanong binigyan niyo sa amin, Sir Kenneth. Habol ko lang po sa Rafi. Sir Kenneth. Which in terms naman po magpapapropose po ako ng financial assistance kay Mr. Navarro. Once naman po na-approve po yung kanyang financial assistance, may number naman po kami ni Mr. Navarro, tatawagan siya. Yun nga lang po Salamat po, Sir Kenneth, ha. Yung reporter na natin, pupunta muna sa bahay ni Sir Peter, magdala ng ayuda, and then after that, ilalakad yung kanyang EasySet sa SSS, and then after that, tatanungin natin sa Dole kung ano ba talaga yung mga karapatan niya. At babanggitin natin yung kanyang length of service na 5 months plus sa inaksidente sa trabaho, and then yung mga natanggap niya, sabihin natin yung history, and then let's see kung ano sabihin ng Dole, okay? Get? Opo, coordinate na po namin ngayon, Idol. Alright, sige. Sige, thank you. Sige po. Thank you. News break muna po. Okay. Maraming salamat po, Sir Peter. Antayin niyo po yung tawag ng aming reporter para kayo po ay masamahan, sir. Salamat po. Okay. Diyan lamang po kayo, mga kapatid, at magbabalik pa rin po ang programang Wanted sa Radyo. Pero bago po ang lahat, basahin lang po natin yung ilang komento po ng netizens dito. Sabi po ni Mr. Gary Peralta, dapat sinasamahan ng agency. Pabayaang agency po yan. Galing po yan kay Sir Gary. Sabi naman po ni Delphine, sus, sobra pa dyan ang kikitain ni Kuya kung di siya na aksidente. Galing naman po kay Joy Fernandez, hindi madidisgrasya yan kung di siya nagtatrabaho sa inyo. Sabi naman po ni Mr. Harvey Zen, ang daming bills at bayarin. Nito nga po ni Kuya Mark Peter. Sabi naman po ni Elsa De Leon, hindi lang nadapa ang empleyado nyo, natuhog ng bakal. So, yun po yung ilang saloobin po ng netizens ngayon sa ating YouTube and Facebook Live. And speaking of YouTube natin, meron po tayong 17.3 million subscribers. Kung nagtataka po kayo kung bakit hindi po kayo nabibigyan ng notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel, i-make sure nyo po, now na po, na nakapindutin nyo po yung bell button, select nyo po yung all para lagi po kayong meron pong latest notifications from Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Okay, magandang hapon po sa lahat po na nakamonitor sa atin ngayon. Ang oras po ay 2:26 ng hapon. And ang oras po na yan ay hatid sa atin ng SMDC, The Good Guys Family Rubbing Alcohol. Hindi lang pang pamilya, pang sports pa, Pagoda Air Freshener, ang paboritong air freshener ng bayan. And CDO, Young Pork, Fantastic Tocino, Fantastic Hilig. And pabati lamang po si Ara Narciso from Butch and Cecil Papasin. Happy birthday din po. And hello po kay Ninong Jeng Pascual ng Florida Blanca. Happy birthday po from your inaanak po. Happy birthday! Galing po yan kay Kuya Warren Cruz. Okay, dyan lamang po kayo. Oras po, 2:26 ng hapon. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee. Awarded as the best herbal coffee by the Golden Globe. Available in supermarkets and drugstores. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Awarded as the best herbal coffee by the Golden Globe. Available in supermarkets and drugstores. Ang oras, 2:27. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Best Cafe 8-in-1 Coffee. Awarded as the best herbal coffee by the Golden Globe. Available in supermarkets and drugstores. Ang Radyo 5 News Update ay hatid sa inyo ng Jen Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Radyo 5, 92.3 News FM News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. May kapangyarihan ng Office of the President na mag-imbestiga sa mga kasong kriminal na kinaharap ng mga mambabatas at mga opisyal ng ilang ahensya.
Nilinaw ito ni Attorney Mel Santamaria, resident legal analyst ng TV5, kasunod ng pahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte na ipauubayan niya sa Office of the Ombudsman ang corruption cases na kinakaharap ng ilang mambabatas at opisyal ng DPWH. Sa panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Santamaria na walang makapipigil sa Office of the President at DOJ na mag-imbestiga at pagkatapos ay ipapasa ang pagsusulong ng kaso sa Office of the Ombudsman. Ang administrative case naman ay sakop ng bawat ahensya at hindi na maaaring makisawsaw pa ang Pangulo sa usapin. Sa showbiz balita, hinikayat ni Pia Arroyo Magalona ang mga kabataan na magparehistro para sa 2022 elections. Sa panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ng may bahay ng namayapang singer-actor na si Francis Magalona na may live voters education show sila online tuwing Martes alas 2 ng hapon kasama si dating COMELEC Commissioner Gregorio Larzabal. Abala rin si Pia sa kanilang Francis M clothing business kung saan ang kanilang latest ay ang Kiko M t-shirt na nakasuot ng mask. Kalusugan ayon kay Pia ang pinakamahalaga lalo ngayong pandemya. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Ang Radyo 5 News Update ay inihatid sa inyo ng Jen Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Ang oras, 2:29. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta kati-kati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. You're making me kilig, kilig na kilig. You're making me kilig, kilig na kilig. Kilig sa'yo. CDO Fantastic Young Pork Tocino. With every bite, ramdam mo ang kakaibang kilig lambot. And with every taste, nanunood ang kakaibang kilig sarap. Bukas po ulit. Sarap kiligin sa CDO Fantastic Young Pork Tocino. Fantastic kilig! Bilin na ng San Miguel. At may libreng isa pang San Miguel sa San Miguel. Inom Sweet Home by +1 promo. Available ang promo sa piling convenience stores at supermarkets. I-like ang San Miguel FB page para makita ang kompletong listahan ng outlets at iba pang detalye. Promo from April 1 to December 31, 2020. For DOH FDA CFRR permit number 0221 series of 2020. For 18 years old and above. Drink responsibly. This is the sound of a photo taken from the usual camera phone. Oh guys, picture na. Ready? Okay, nice naman. This is the sound of a photo captured by the new Cherry Mobile Flare S8 Plus with 5 AI cameras. Ang cool na pop-up camera! Groovy! Wow! Ang clear and vibrant ng colors! This is the sound of a regular gaming phone. And this is the sound of a mobile gamer using the new Cherry Mobile Flare S8 Pro, equipped with big internal memory, and it has 4,000 milliampere battery capacity. Whoa! Yes! Yes! Woohoo! Matagal na battery at exciting pang And laro. this is the sound of a satisfied customer. Introducing the new Cherry Mobile Flare S8 series for the game changer. Available in 3 variants: Flare S8 Plus, Flare S8 Pro, and Flare S8. Cherry Mobile. Experience intense. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang
uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust para makasiguro bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 2:32. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta kati-kati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, i-Fungisol mo, mahapding hadhad at eczema. I-Fungisol mo, kumakalat na an-an at buni. I-Fungisol mo, mabahong alipunga. I-Fungisol mo. Kaya wag na magdusa sa makating problema. I-Fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, Fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, Fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras, 2:34. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta kati-kati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang fungi tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi tawas. May fungi tawas spray, fungi tawas roll-on, fungi tawas powder, at fungi tawas stick. Laging tandaan, fungi tawas. Isulat nyo po sa papel ha, fungi tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury drugstores at supermarket. Mag-fungi tawas na. Basta fungi quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang oras, 2:35. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Natural, walang halong kemikal. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Ang oras, 2:36. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Embassy Whiskey. Chill muna tayo. Drink responsibly. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust para makasiguro bumili sa mga Mercury drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo.
Okay, we're back sa Wanted sa Radyo, ang gagampi ng mga inaapi. And muli po mga kapatid, sarado pa rin po yung aming action center dito po sa TV5. Kung meron po kayong sumbong o reklamo, mag-message lamang po kayo sa official Facebook page ni Idol Rafi na meron pong 12 million likes. Okay? Yun po yung Rafi Tulfo in Action official Facebook page. Okay. Idol Rafi, magandang hapon po. Maganda po naman, Sherry. Ano meron? Yes, Idol Rafi, andito po, makakausap niyo po at nasa kabilang linya na po si OIC Oscar Albano III. Okay. And humihingi po siya ng tulong sa inyo, Idol, tungkol sa mababang pasahod sa kanila. 466 pesos lamang po sila, 12 hours, walang overtime at night diff. Idol, ito po ay sa Bataan. Okay. 420 po ang minimum sa Bataan, Idol. 420 ang minimum. 466 sila. Kaya lang, 12 hours, kung i-count in mo yung 4 hours na OT, hindi lang dapat 466. Yes, tama? dapat po, Idol, nasa 699 ang sahod po nila. So, kulang po sila ng 233 pesos a day. Wow, okay. Yes. Sige, kausapin natin si Sir Oscar. Sir Oscar, magandang hapon. Sir, sir. Okay. So, short po kayo ng 233 pesos kada araw. Ang tanong ko ngayon, sir, meron ba kayong mga benefits? SSS, Pinal, Pag-ibig? Sir, nung bago po kami, kinakatasan po kami, sir, ng SS, Pinal, Pag-ibig. Kaso po, nung nag-benefit po kami, hindi po nila hinuhulog. Ngayon po, sinabi po na ire-repan na lang namin yung pinalta sa amin dahil po naman nila hinuhulog. Nirepan naman po sa amin, sir, last October lang po, sir. Nirefund? Opo, nirepan po lahat, sir. Ay, maski na. Dapat hinulog nila. Dahil yung kinakalta sa inyo, tatapatan din dapat nila yon ng share nila at ipapasa yan doon sa SSP ng Pag-ibig. So, ibig sabihin, nandurugas pa rin sila kung tutusin. Kahit na isinulit Yes, sir. Okay, may pagkukulang pa rin sila. Now, meron ba mga illegal deduction na ginagawa sa inyong paycheck? Wala naman po, sir. Wala naman po illegal deduction, sir. Mali pala, sir, kung meron po kami mga namatayan na mga kasamahang security guard, kinakatasan na po kami ng abuloy po. Maliban naman po doon, wala na po, sir. Pag may namamatayan, kinakaltasan po kayo? Yes, sir. Pero po, sir, hindi po binabayaran, sir, yung mga Sunday pay po namin. Kasi po, sir, sa gwardiya po, pag pumasok ka po, sir, ng linggo, OT pay po yung 12 oras na yun, sir. Hindi po binabayaran yun, sir. Tapos po, yung mga regular holiday po namin, hindi po binabayaran, sir. So, meron yung araw na nag-work kayo na hindi nila binabayaran? Hindi po binabayaran yung holiday pay, sir. Yung holiday po. Yun nga, dapat yung holiday, double pay po yan kung tutusin. So, Itong taon, sir, meron pa nangyari, sir, nung April 9, sir, triple pay po. so, ang ginagawa nila, pag holiday, pinagtrabaho kayo, regular pay? Yes, sir. 466 pa rin po, sir, kahit po double pay. Naku, mali. Dapat 466 times 2. Pag holiday, double Yes, pay yan. Lalo na pag dineklara na, public holiday. Sige, Sherry, makausap ba natin yung agency? Wala po, Idol, yung RJE, Speed Guard Security and Investigation, pero nasa linya po natin, Idol, ito pong Chief Labor and Employment Officer po ng Dole Bataan, si Ma'am Leilani Reynoso. Ma'am Leilani, magandang hapon. Magandang hapon po. Okay. Ito pong agency ni Sir Oscar, baka pwede niyong paimbestigahan, hindi ho gumagawa ng tama. Pero ang tanong ko lamang po, ma'am, hindi po nagbibigay ng benefits. Now, ang ginawa nila, yung mga kinaltas nila na para sa benefits sa mga empleyado, later on, ibinalik din nila. Pero ang sabi ko, hindi dapat ganon. Sana, hindi nila ibinalik, pero tinapatan nila ng amount na contribution ng sagay mabuo yung benefits ng mga empleyado. Di ba dapat ganon, Ma'am Leilani? So, sir, kunin lang namin po yung pinakakumpletong pangalan ng kumpanya at saka ahensya para po mapa-imbestigahan po natin. Sige. Huwag niyo po ibabawang telepono, ma'am, kakausapin kayo ng isang staff para ibigay lahat ng full details. At kung kinakailangan, sasamahan po namin sila dyan sa inyo para makapag-file ng formal complaint. Ano po? Opo, sige po. Wala pong problema, sir. Sige po. Salamat po, Ma'am Leilani. Okay po. Sir Oscar, huwag mo ibawang telepono, kakausapin kayo. Ni Carol o ni Odette. Sorry. Hello po, Idol. Yes po. Ganun na lamang. Saluhin nyo lang si Sir Oscar at sasamahan nyo na lang doon sa Dole, okay? Noted po, Idol. Ito po.
Sige. Okay, ito Alright. naman po, Idol, si Ma'am Maria Lourdes Ricafort. And Idol, humingi po siya ng tulong tungkol po sa kanyang agency dahil hindi po daw siya tinutulungan matapos daw po siyang maaksidente. Miss Maria, magandang hapon. Hello po, maghapon po sir. Ano pong trabaho niyo, ma'am, sa agency? Operator po. Ano po yung ino-operate niyo, ma'am? Ano po, operator po ng sandbag po. Sandbag. Opo. Paano po nangyari ang aksidente? Ano po kasi sir, yung sa sandbag po kasi sir, may ano po siya, may clamper po, yung naghahatak po siya ng plastic. Nung dudukot po ako sa gitna ng yung sobrang cutout po ng plastic kasi po babara po siya. Ang akala ko po sir, yung clamper po, nasa dulo na po siya. Kaya po dumukot po ako. Tapos pagdukot ko po sir, ayun po, paparating pa lang po pala yung clamper. Naipit po yung kamay ko sa may clamper. Sumangka po sa bakal. Aksidente talaga. So, ano nangyari after the accident po? After po nun, sir, napatay po nung kasama ko po, nung katabi ko. Buti po napatay po niya. After po nun, mga 5 minutes po, bago po natanggal yung kamay ko sa makina, sir, kasi po grabe po yung ipit. Agoy. Okay. Dinala naman po kayo sa ospital nung inyong kumpanya. Ayun na nga po, sir. Ang tagal ko pong naghintay sa opisina po ng katiwala po nung kumpanya po namin. Ang akala ko po, tatakbo po ako agad. Hindi po, sir, ang tagal, mga 30 minutes po ako sa loob ng opisina eh. Tapos dadaldal pa po siya doon, imbis po, itakbo na lang po ako. Oh, may kapabayan din yung company as far as yung how to take care of the employee na accident is concerned. So, ngayon, ma'am, ano pong may tutulong namin sa inyo, Miss Maria? Ma'am. Ano po kasi, ma'am, gusto ko po sanang mangyari kasi po, tumawag po ako sa agency. Kahapon po, tinanong ko po kasi if bayad po ngayong araw, wala po akong pasok kasi nga po sa nangyari sa akin. Ang sagot po sa akin ng agency, Ma'am Maria Lourdes, 3 weeks pa lang po kayo sa company at 3 weeks pa lang po kayo dito sa amin. So, no work, no pay po, sabi po sa akin. At saka po, pinirmahan ko po sa kontrata na 1-month training daw po ako. Nasa linya na po, Idol, si Attorney Ana Jone ng Dole po. Si Yusuf Yan. po. Apo. Attorney Dione, madam. Naputo lang po, Idol. Pasayawin mo yung mga hindi marunong magtatawag dyan. Sige, para naman Maxi! Maxima! Nag-type po sila dito, nasa conference daw po. Lahat po ng nasa Dole NCR. Hindi, dapat kaninang umaga. Opo. Di ba yun? Di ba alam niyo naman walang idol, so kaninang Opo. umaga pa lang dapat. Nagtatatawag na kayo. Opo. Kaya kasi pag nag-appointment tayo sa kanila, inuuno naman nila yung appointment lalo pag sila Asik Dione, yung mga direktor ng Yes, po. Dole. Opo. Ang kailangan ko lang kasi consultation. Kaya kailangan natin makausap sa Dole para ma-educate na at ma-inform tayong lahat, mga manggagawat, mga kumpanya, dahil unique nga itong situation niya sa sumbong sa atin dahil 3 weeks pa lang siya sa company at na-aksidente at hindi pa siya regular. Ang tanong, meron bang makukuha siya sa SSS? Meron ba siya makukuha sa ECC? Gayong, I would assume, wala pa siguro na ihuhulog. Hindi pa nakakarating sa SSS yung benefits supposed to be. Kung meron talagang benefit siya o kung meron talagang contribution na ipo-forward ang kumpanya, baka hindi pa natanggap. Kung sakali hindi pa natanggap at na-aksidente na siya, pwede bang makakuha na siya ng benepisyo maging sa ACC kahit hindi pa nakakatanggap ang ECC at ng SSS ng contribution from the employer for her? Yun yung mga importanteng tanong. Yun dapat nire-research nyo. Kanina pa dapat yan. Alam nyo na gagawin nating kaso ito. Nag-research na kayo. Dahil 7 kayo dyan, sana isa man lang sa inyo, nagtanong na agad sa Dole tungkol sa kanyang situation. Nang sa gayon, kapag hindi natin nakausap yung mga taong kakausapin, sasabihin nyo na on air, ito po yung patakaran ayon sa Dole. So may natutunan yung mga tao. Tama? Yes po, tama po kayo. Si Sir Raymond Rosales po ng Dole, NCR. Sige. Sir Raymond, magandang hapon. Good afternoon, sir. Magandang hapon. Kukonsulta po kami, Sir Raymond, dito sa kaso ng isang complaint namin. Siya po yung operator ng makina. 3 weeks pa lang po siya sa kanyang kumpanya. And na-aksidente po siya yung kanyang kamay. Now, ang tanong,
kahit na 3 weeks pa lamang po siya, hindi pa siya regular, hindi pa siya nakabuo ng 1 buwan, and malamang sa malamang, baka hindi pa ho na ipapasa sa SSS yung kanyang mga contribution, meron ho ba siyang dapat matanggap na ayuda from the government, A, and then B, dapat ba meron siyang matanggap na ayuda from the employer na dapat tuloy-tuloy pa yung sweldo niya, ayon sa batas, sir? Opo, so kung work-related po, yung aksidente po nangyari during sa trabaho po niya, Opo. dapat po siyang nagkaroon ng assistance po from the government po. Tulad ng SSS at saka ECC. Opo. Okay. Ito rin sa SSS, sir, hindi ko po masagot. Kailangan po SSS ang tanongin natin. Salamat po, sir, ha? No, very welcome, sir. Okay. Sherry, Yes po, Idol. bakit di natin tinawagan yung SSS? Kasi narinig niyo naman kanina. Dahil yan sinasabi ni Ninya noong pa-play it by ears. So since nabanggit kanina ng taga-ACC na kausap ko, SSS ang mag-kick in for benefits, so nagtanong dapat tayo sa SSS. Opo. Tinatawagan po namin ngayon, Idol, yung SSS po. Sige. Yes. Tawagan niyo lang. Tapos tawagan niyo ACC. Yes po. Ayan po. Ah, Tinatawagan po lahat, Idol. Sige. Tawag lang kayo, ha? Ano pong gagawin natin ngayon? Ito po, may conference lang daw po talaga, sir, yung sa... Hindi, ganito gagawin nyo next time, But anyway, nandiyan naman ako tomorrow. Siguro, ngayon pa lamang, 7 naman kayo dyan. Himayin nyo na yung pag nag-news break, himayin nyo na yung mga kaso. And titingnan nyo kung sino mga dapat tatawagan. Tawagan nyo na ahead of time. Yes po, Idol. Huwag Yes yung po. tatatawag kayo kapag nag-uusap na ako, saka kayo tatatawag upon my instructions. Dapat before I give instructions, tumatawag na kayo sa dapat tawagan. Tama? Yes po, Idol. Tama po. Ha? Next case. Okay, next po. Newsbreak muna po, Idol. Newsbreak muna po. Alam mo dito ngayon kayo na nasubukan Kasi sanay kayo sa mga kabit-kabit. Kasi pag kabit-kabit, wala kayong tinatawagan. Kaya sinadya ko ngayong araw na ito, gusto ko puro dole cases para masubukan ko kung nahasa ko na ba kayo. Mukhang hindi pa. Tama? Dahil kapag kabit-kabit to, nakaupo lang kayo lahat habang ako ay nakikipag-debate sa magkabilang panig. Madali lang kabit Kakausapin si kabit, kakausapin si Mr., kakausapin si Mrs. Three-way. The most. Pag mga labor, nandyan yung dole, ECC, SSS, kumpanya, ang daming dapat tatawagan. Iniiwasan nyo. From now on, stop muna natin sa mga kabit-kabit. Ito yung mga gusto ko. Noted po. Diba? Opo. Ito yung mga dapat ginagawa natin. Opo. Na karapat dapat matulungan. Para naman maging busy yung mga kamay sa kapindot ng telepono. Tama? Opo. Tama po, Idol. Diba? Walang kabit ngayong araw na ito. I'm telling you, wala talaga. Okay? Apo. Gusto ko lahat puro mga labor cases na para yung mga tao, mga nagrabyado, yung talagang naapi ng kanilang mga employer, hindi bigyan ng pera, mabigyan natin ng ayuda, at least tayo man lang makapagbigay sa kanilang tulong in our own special way. Okay? Noted po, Idol. Intende? So, news break na tayo. Yes po. Sige. Habang ng news break, kumain muna kayo dyan ng meron coffee pa ata dyan sa Action Center o orange juice kayo. At meron doon mga soft drinks, ha? Kain kayo ng mga biscuit. Hindi nga, di ba may mga cake pa doon? Kain muna kayo, ha? Okay. Para lumakas-lakas kayo. Okay. Sige, news break tayo. Magbabalik ang Wanted sa Radyo. Okay po. Salamat po, Idol. And oras po ay 2:56 ng hapon. And oras po na yan ay hatid sa atin ng SMDC, The Good Guys, and Clean Fuel. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Natural, walang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi Tawas. May Fungi Tawas Spray, Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat niyo po sa papel, ha? Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at supermarket. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999.
Ang oras, 2:57. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Domex. Kills coronavirus in just 60 seconds. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Binatilyo pa lang ako noon. Madalas, naiipit, nasusugatan, nadadaganan na mas malaking kalaban. Saksi ang family rubbing alcohol na gawa ng Pagoda Philippines sa bawat sakit na tiniis ko. Pero dahil sa tiyaga at determinasyong magtagumpay, bumangon at lumaban. Kaya ito ako ngayon, isa na akong pamilyadong tao. 41 taon na ang kaagapay ng pamilyang Pilipino, ang tanging produktong pinagkakatiwalaan ng mga kampyonato. Epektibong disinfectant, panlaban sa mikrobyo na nagdadala ng sakit at pampaginhawa pa. Mula noon hanggang ngayon, ang family rubbing alcohol, gawa ng Pagoda Philippines, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Inaamin ko na may mga bagay na mabilis nagpapagalit sa akin. Madali ako magalit sa mga taong mapangapi at mapangabuso. Pero lingid sa inyong kalaman, mabilis din ako magalit kapag may amoy ang kotse na aking sinasakyan. Dahil dito, palagi kong sinisigurong mayroong Pagoda Air Freshener ang aking sasakyan. Tanging Pagoda Air Freshener lamang ang aking pinagkakatiwalaan pagdating sa pagpapabango ng aking sasakyan para kahit nasa gitna ng gitgitan at bohol-bohol na traffic, ulo ko ay palaging kalmado. Ginagamit ko rin ang Pagoda Air Freshener sa aking banyo, kwarto, opisina at aparador upang maging kaaya-aya ang aking kapaligiran. At pagdating sa presyo, di ako agrabyado dahil mas mura ito at di kalidad pa kumpara sa ibang mga brand. Ang mga scents ng Pagoda Air Freshener na strawberry, apple, lemon, orange, lime at pine ay mabibili sa mga Mercury drugstores at sa inyong mga kilalang suking tindahan at supermarket. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium, at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang oras, 3 o'clock. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Natural, walang halong kemikal. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi Tawas. May Fungi Tawas Spray, Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat nyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at supermarket. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra, L-Arginine, Songaria Cynomorium, at GABA. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust, para sa mga kalalakihan. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
Ang oras, 3:02. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta kati-kati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury drugstores. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Mahapding hadhad at eczema. I-Fungisol mo. Kumakalat na an-an at buni. I-Fungisol mo. Mabahong alipunga. I-Fungisol mo. Kaya wag na magdusa sa makating problema. I-Fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, Fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, Fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras, 3:03. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Domex. Kills coronavirus in just 60 seconds. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Wanted sa radyo. Okay, we're back and oras po ay 3:05 ng hapon. Idol Rafi, good afternoon po ulit. Good afternoon. Okay. Actually, ganito yung Sir. kay Miss Maria Lourdes. Opo. Dahil wala tayong mga nakausap. Opo. Right? Papuntahan nyo sa reporter, bigyan natin ng tulong. Apo. Okay? Dahil 3 weeks pa lang siya, most likely itong kanyang kumpanya, walang ibibigay na tulong yan. Gayon pa man, habulin pa rin natin yung kumpanya kung ano pwede mahabol sa kanya. Kukonsulta tayo sa ECC, SSS, sa DOLE. Pero pag SSS at saka ECC, mukhang suntok sa buwan yan, okay? O kung hindi man, kung halimbawa meron siya mga kuha dyan na benefits, matatagalan. So gusto ko, bukas na bukas, pupunta yung ating reporter, may dalang mga ayuda, groceries at konting cash. Bukas na bukas po, Idol. Opo. I mean, bukas talaga. Opo. Hindi ba kami, pag sinabi kong bukas, ang bukas nyo, hindi next week, ha? Hindi po, Idol. Bukas po. Bukas po. Oo, kailangan na kailangan niya kasi may pamilya yun, I'm sure. Okay? Opo. Pero, ano yun pa rin natin sa ECC, SSS, magbaka sakali pa rin tayo. Yes po. Baka meron siya makuha kahit na 3 weeks pa lang siya. Co-coordinate po namin, Idol. Pero ang importante, given na meron siya makuha mula sa atin, ha? Po. Okay? Yes po. Sige. Ito po. Pakisabi. Kasi pa ba si Miss Maria? Wala na. Wala na po, Idol. Kausap Okay po na. ng staff natin, Idol. Okay, sige. Papunta sa reporter, bigyan ng ayuda. Okay? Opo. Ito po, Idol, si Jari Morales. Nirereklamo niya, Idol, ito pong may-ari ng ulingan dahil po sa araw-araw daw pong pumapasok yung amoy at yung usok sanhi po ng ulingan nito. At ng kanyang biyanan, hinihika na po. Yan. Ito yung masumbong na gusto ko. Meron ako nabasa kanina comment kay Miss Virgie Dalida ata yun. Sabi niya, dapat daw yung kabit-kabit na istorya 3 times a month lang daw. Maraming kabit ang matutuwa niyan, Idol. Nakawala sila. Sabi niya, dapat 3 times a month lang yun. Okay, para hindi na magsawa yung mga tao. Sige, si Jerry Morales, may problema siya sa mga usok-usok. Okay to. Ito mga talagang problema ng komunidad na kailangan natin ma-aksyonan. Opo, pero may video po tayo, Idol. Play po Very natin. Good. Sige, pa-play natin yung Yes video po. para makita ng mga netizen. Ma'am Jerry. Hello po, Sir Rafi. Good afternoon po. Good afternoon po. So yung problema niyo po, yung usok ng gumagawa ng uling sa inyong lugar? Opo. Kasi po, Sir Rafi, 3 years na po yan, nireklamo na po namin sa barangay. Tapos po, pinapirmahan lang po nung barangay captain po yung mga nandito sa lugar po namin, pinapirma lang po sila. Tapos, pinuntahan po yan ng bumbero, pero nakiusap po yung may-ari na tatapusin lang daw po niya yung mga nandun ng mga kahoy. Pero, that would be
Last 3 years pa po yun eh. Ano po yung naging findings mo ng mga bumbero nung pinuntahan po yun? Wala lang po, hindi na po kami binalikan. Si chairman, wala akong sinasabi sa inyo kung yan ba'y binigay ng permit o yan ba'y dapat nandyan. Wala Yung po. ulingan na yan. Yung kanya pong negosyo nasa loob pa ba ng residential area? Magkahiwalay po kasi ito. Parang lupa po kasi nung kapatid po nung biyanan ko pong lalaki. Wala na po yung biyanan kong lalaki. Okay, sige po. Namatay na Pero siya. ito pong usok ng galing sa ulingan, nakakadisturbo po talaga. Opo. Malaking inconvenience para po sa inyo Opo. dyan. Hindi lang po sa inyo, Kagabi- kundi pati maging sa mga kapitbahay nyo. Opo. Kagabi nga po, Sir Idol Rafi, hanggang dito sa loob ng bahay namin, amoy na amoy ko talaga namin yung usok eh. Chairman? Hello, sir. Ma'am, yes, ma'am. Chairman, meron pong nagreklamo itong si Miss Jari tungkol po dun sa ulingan dyan sa inyong lugar na pinunta na ng bombero 2 years ago, inspection at talagang nakakabala. Bakit hanggang ngayon, Chairman, pinapayagan niyo mag-operate? So, hindi ko po binibigyan ng permit kasi wala ko talagang permit ng gumagawa ng uling dito sa amin. Kaya hindi walang permit po yan. Walang permit. So, kung wala pong permit, Chairman, wala silang karapatan mag-operate, bakit hanggang ngayon nag-operate pa rin at hindi niyo pa nasara? Sinasabi niya, pag tinatanong ko siya, bakit ka nag-ooperate wala kang permit? Sabi ko, may permit ako. Sabi niya gano'n. Binigay ng DNR, sabi niya. Tinignan ko naman yung DNR niya na ang nakalagay doon, permit to travel. Bakit di pa siya tumitigil, Chairman? Iba po yung permit ng DNR, iba po yung permit ng barangay, at iba po yung dapat yung permit ng BPLO na para po siya ay makapagsunog ng mga kahoy dyan para gawing uling at na uling na may bibenta niya at maging negosyo. Sa business aspect po, dapat siya meron siyang permit from the barangay and from City Hall, separate po sa DNR. Wala talaga akong papel na yung... Kaya nga, Chairman, kung walang papel, sana, Chairman, ipasara nyo na yung Chairman kasama yung pulis natin. Kasama yung City Hall, ipasara yan. Hulihin yan, Chairman. Kasama yung mga pulis, ipadlock na lang yan or arrestuhin na lang mga yan dahil matitigas ang ulo. Mr. Pasto, Sir, ako po. may permit ho ba kayo na mag-operate ng ulingan? Opo, sir. Galing po sa DNR, yung mga kahoy po na katunayan po, yung bagyong Ulysses, yung pinuputol namin. Mag-operate ng kahoy, pero wala kayong permit galing sa barangay at sa BPLO na para kayo magsunog dyan ng uling nang sagay may benta nyo yan at maging negosyo ninyo. Wala kayong business permit, ang ibig ko sabihin. Permit to transport, iba po yun sa business permit. O, mayroon po. May permit po sa Barangay Biga. Wala po, sabi ni Chairman, kausap ko lang wala. Saka kasi nung inano yan, bumbiro yan, tapos dadalhin pa yung back ko, sabi ko, may permit sa DNR yan, kako, bawal yan. Permit na DNR to travel, sir, pero permit na para magsunog kayo, meron, wala, yes or no? Meron po. Kahit kanino po galing? Sir, yung nagbigay Mayroon po. Ang tinatanong ko, meron ba kayong business permit from the BPLO at barangay? Meron po, yes or no? nasa bahay po. Nasa bahay po ako kasi Sabi lang po ni Chairman na wala kayong permit, sir. Nag-uling na po ako dyan. Mr. Bali, Pasto. 2015 pa. Mr. Pasto, sasabi lang ni Chairman, wala kayong permit sa kanya. Ang permit nyo ay sa DNR. Ang kailangan na permit, business permit, na para may kayo business makapagnegosyo permit ng din po, uling. Yung binigay sa May inyo business DNR, permit. permit to transport po yun. At pwede po namin pakakanselahin yan. Hindi ko alam bakit kayo nabigyan ng permit, baka nagbayad kayo sa DNR. Hindi po ako nagbabayad ng DNR. Resibo lang po binabayaran ko. Po, Idol, nasa linya po si Ma'am Lourdes Pinto. Ito po yung General Services Office po ng LGU ng San Carlos City, Pangasinan. Ma'am Lourdes. Yes, sir. Good afternoon po. Meron pong ulingan, nagiging salot na po sa komunidad. Okay, maging si Chairman, pinuntahan na yung ulingan dahil sa mga sumbong, chinek, at walang permit galing po sa LGU. Pero meron siyang permit to transport ng mga kahoy galing sa DNR. Now, nagsusunog po siya ng kahoy at maging uling at para inegosyo. Wala siyang permit sa inyo at saka sa barangay. Pwede ba pasalan nyo na ito? Sige po. Sir, ganito po yon. Bigyan ko po kayo ng yung orientation po dyan, tungkol dyan. Sige po. Napakatigas talaga po ng ulo ng tao na yan. Pinuntahan po namin siya ng February dahil nag-complain na po ang mga tao, mga residents dyan. With, coordinated with the barangay captain ng Biga po. Okay. Yan, nung kinausap ko po siya, sabi niya, nakiusap siya sa akin na, kasi pinaprestap talaga namin siya kagad. Okay. Nakiusap siya na 1 month lang kasi meron siya pang susunugin na kahoy na for humanitarian reason, pinagbigyan po namin. Okay. So, nag-follow up po kami ng, kasi yung sinasabi niya pong permit, tama po kayo sir, permit to transport yung materials. Pero it's not the permit para siya ng charcoal
business po. Wala talaga siyang permit. Kasi hinanapan ko yun eh. So talagang napakatigas ng ulo dyan. Meron na kaming summon ng namin. We have our file sa opisina. 2 beses na po namin yan binigyan ng summon. Tapos Ma'am, ganito na lang po, ma'am. Kasi mukhang matigas ang ulo nito. Magsama kayo ng pulis, ma'am. Iparesto niyo na lang siya. Sige po. Kasuhan niyo siya ng obstruction or kung ano man yung pwedeng disobedience to person in authority dahil kayo po ay otoridad at sinasabihan niyo sa kanya na huwag nang gawin yan dahil bawal and then patuloy pa siya gumagawa ng bawal, then arrestin niyo po, ma'am. Sampahan niyo ng kaso, kalagkarin niyo po sa korte. Ipadlock niyo po yung kanyang ulingan. Pwede ba, ma'am? Akala namin kasi siya nag-stop na. Kasi nag-stop yan eh. Hindi namin po alam na ongoing na naman. Hindi po siya nag-stop, ma'am. Bagkus, ma'am, pinagtatawanan na niya po kayo. Sige po. Wala po siyang respeto po sa inyong mayor. Papalog na lang po namin po, sir, kagad po. So, ma'am, kailan namin maasahan na ito sarado na? Bukas po, pupuntahan namin po ulit. Siguro I will be referring it to our city legal officer again. Kasi pinuwal ko na po yung complaints ng mga Sino po bang meron dyan, ma'am? Junior Ayoy Rizelio po. Idol, nasa linya po si Attorney Teofilo Royulada. Ito po yung City Legal Officer po ng San Carlos City, Pangasinan po. Attorney Teofilo. Magandang hapon doon, sir. Okay, meron pong ulingan na matigas talagang ulo. Paulit-ulit na lang daw po pinagsasabihan ng inyong taga-City Hall dyan, mga kasamahan nyo, na itigil na. Ayaw pa rin daw po tumigil. Wala raw hong karespeto para sa inyo dyan sa lahat, sa inyo dyan sa munisipyo. Baka naman, sir, to you, sir, kalad-kalin nyo sa korte ito't kasuhan at ipadlock na po yung kanyang ulingan kasi wala hong permit at bawal. Nag-close siya. Ngayon, nabigla nga ako sinasabi na may nag-open na nantay ko si Kapitan kasi filing na yung kaso niyan eh. Kaya lang naman sabi siya na sasara niya, siya na kanya unknowingly, nag-open pa pala ulit. Opo, matigas ang ulo, sir. Kumbaga, wala ho silang karespeto po sa inyo. Diyan sa city, sa inyo pong munisipyo, sa inyong mayor. Ako yan na tuloy lang niya dahil meron pa siya daw mga supply. Pinapakita pa mga supply from the permit, hindi naman siya binigyan ng permit. Kaya nga, sir. So, sir, bakit hindi nyo na pong kontakin yung DNR, kumpiskahin na rin po yung kanyang mga kahoy? Kasi, sir, pag kinumpis ka po ng DNR yung kanyang mga kahoy, wala na siyang pwedeng sunugin. Di po ba? So, gagawa kayo ng coordination po sa DNR, kami po tutulong na rin, and then, bukas, sir, pupuntahan nyo kasama si Mayor, pupunta rin po isang reporter namin dyan para siguraduhin na napadlock na po siya at siya po'y maaresto. Ako po. Sige po. Dito siya na namin siya, tuloy na namin na. Nangabaka ko yan nun niloloko niyo mga tao rito. Tuloy na natin. Niloloko lang po niya, sir. Wala siyang respeto sa inyong mayor. Ako, sir, ginagalang ko mayor niyo, sir. Kagalang-galang po mayor niyo. Pero ito, sir, wala raw siyang pakialam sa mayor ninyo dyan. Ano, sir? Sir, asahan po namin, sir, bukas, pupunta po yung reporter namin dyan, sir. Pero bago kahit na hindi pa dumating mga reporter namin, sir, paki-actionan niyo na, sir, ha? Attorney? Yes, sir. Sige po. Attorney Teofilo, sobrang thank you, attorney, ha? Yes, sir. I-prepare na yung paper siya para tuloy namin na i-file din yung kanyang kaso. Operating business without permit. Opo, salamat po, attorney, ha? Okay. Salamat din po, sir. Mr. Uling, Mr. Renato. Sir po. Pinapa-aresto kita bukas. Kasuhan ka. Kalad ka rin sa korte, lahat-lahat na. Dahil ang tigas-tigas na ulo mo kung nasa harap ng kita, ka na kita. Pasensya na, sir. Hindi nga, totoo nga, sir. Walang biro. Kung alam ba, nag-aanap ko lang po. Ang tigas ng ulo mo, wala kang respetong tao, wala kang respect sa mga otoridad. Pinairal mo yung kasupangan mo sa pera. Wala Gusto mo lang kumita sa maling paraan at maraming napiperwisyo, pati yung mga otoridad dyan sa Pangasinan. Marami pang nag-uling, hindi lang ako, sir. Sir, Ako lang yan ikaw yung reklamo dahil ikaw ay walang permit. Okay, sir? May permit po ako, sir. Sir, kasasabi lang po nung munisipyo, matigas ng ulo mo. Pinapakita ko lang yung permit ko eh. Sir, yung ulo mo, ano ba? Gawa ba ng marmol yan o gawa ng bato yung ulo mo? Hindi, siyempre, hindi naman, sir, huwag naman ganyan eh. Hindi nga, sir, alam mo, sir, pwede lang, sir, yung ulo mo, sir, gawin kong bowling ball, tapos pagulong ko sa bulingan, makaka-strike talaga ako. Dahil ang tigas eh. Pasensya na, sir, ha? Idol Rafi, nasa linya po si Police Lieutenant Colonel Franklin Ortiz, yung Chief of Police po ng San Carlos, Pangasinan, sir. Nasa linya na po. Okay. Colonel Franklin, sir.
Yes sir, Idol Rafi po. Magandang hapon po. Magandang hapon po. I think ito, sir, kailangan na talaga ng police assistance. Ano po? Kasi marami na po nagreklamo. Hindi lang po yung mga residente doon sa ulingan na itong pinag-usapan namin ngayon. Maging po yung mga taga-munisipyo, maging po yung legal officer. Sinasabing antigas daw po talaga ng ulo, ng kukote nitong ulingan na ito, yung may-ari. Paulit-ulit na sinasabing patigil, pinuntahan na raw yan, pinadlock, pero operate pa rin ng operate. Siguro, sir, baka sa inyo, Colonel, maniniwala na ito, Colonel. Opo, yes Sir Idol. Makakasa po kayo at actionan po namin mismo. And personally, pupuntahan ko po yung lugar, Sir Rafi. Opo. Pag halimbawa, Colonel, pumalag-palag, siguro, sir, arrestuin nyo na kasi walang respeto, pati sa mayor nyo, hindi niya ginagalang. Yes po, ako po ang bahala. Yes po, personally po, Sir Rafi, ako po yung pupunta doon sa lugar. Okay, salamat. Kay Colonel, sobrang thank you. Mabuhay ka, Colonel. God bless po, sir. Colonel. Yes po, magandang salamat. Maraming salamat din po at mabuhay po kayo. Thank you po. Sherry, Yes, Idol. mukhang gumaling kayo ngayon ha. Ang bilis nyo, ang dami yung tinatawagan ha. Itong gusto ko, di ba? Pag ganito, everybody happy. Ginawa nyo kong happy. Sige, kung nandyan na ako, nagpa-pizza na agad ako sa inyo. Di ba? Ganito. Kaso wala ko dyan. Sige, bukas, bigyan ko kayo ng reward. May cake pa kami, Idol. Yan ang gusto ko di ba? Pag ganito, saya-saya ko. Sobrang saya ko. Mr. Castro, Naputol na, Idol. Binaba na po. natakot siya kasi pupunta na mismo si Colonel dyan. Yes, Idol. Di ba? Pero papunta pa rin tayo ng reporter doon bukas. Umaga-umaga, papunta ka sa Pangasinan para to make sure talaga masirado to. At kapag pumalag, gusto ko makita ang pagmumukha nito habang inaaresto dahil sa katigasan ng ulo. Ma'am Jari. Yes po, Idol. Sige po. Sinisiguro ko po sa inyo, ma'am, by Monday next week, wala na po ito. Kompleto rekado, sarado na po ito. Pupunta po yung reporter namin para siguraduhin na talagang sarado na siya. At kung kinakailangan arestuin siya, paparesto natin siya sa mga polis. Okay? Sige po, Idol Rafi. Thank you po ng marami. Kasi sobrang tapang po kasi ni, Sir Castro po eh. Matigas lang po talagang ulo. Hindi naman siya matapang. Matigas lang po yung ulo at matapang, siguro matapang ang apog, ma'am, if you will. Dahil nga po, sabi nga mismo ng munisipyo, matigas daw ang ulo, paulit-ulit ng pinagsabihan, pati bombero siguro, pinagsabihan na siya. Matigas lang talaga ang ulo. Ayaw pong sumunod. This time, sabi ni Colonel, then tingnan natin kung makakapalag pa siya kay Colonel, yung chief of police dyan sa inyong lugar. Sana nga po, Idol Rafi. Kasi yung namatay yung binan ko pong lalaki dahil din po sa asthma kasi. 3 taon na din po ayun Okay. Pupunta po yung reporter namin, may ipagkita po sa inyo, and then pupunta tayo sa site. Ano po? Sige po, malapitan naman din po sa amin po, Idol Rafi. Paglabas lang po sa labas lang po ng gate namin yung nag-uuling kita mo yan. Kita mo yan. Antigas Antigas ng kukote. Sige ma'am, bukas ma'am pupunta yung reporter namin. Pero ngayong araw daw na ito, sabi ni Colonel, siya raw mismo si Colonel mismo ang pupunta. Sige po. Okay? Sige po, intayin po namin. Sige. Ma'am, salamat ma'am sa Thank you din po. pagtawag sa amin. Magandang hapon po, madam. Magandang hapon din po. Wala namang problema doon sa mga taong gusto maghanap buhay. Alright? Pero yung hanap buhay dapat ilagay natin sa tama. Kumuha tayo ng mga necessary permit. And at the same time, kahit na may permit tayo, dapat ilagay natin sa ayos yung ating negosyo na hindi nakakaabala sa iba. Ito yung nakakaabala, may namatay na pala sa asthma dahil sa uling na yan. Tapos pinagsabihan ka na pala ng mayor o Mr. Castro, ang daming pes ka na pinagsabihan, mayor's office, kung sino-sino pang pumunta sa iyo dyan na otoridad para pagsabihan ka, nagmamatigas ka pa rin. Ang sinasabi mo, meron kang permit sa DNR. Sabihin nyo sa DNR, yung status na salot siya sa komunidad, maging yung munisipyo, ayaw na siya, sinusuka na siya. So, kung pwede, kumpiskayin yung kanyang mga kahoy. Tanungin nyo kung bakit siya nabigyan ng permit to transport ng DNR. At saan galing yung mga kahoy na yon? Kung pinuto niya yung mga kahoy na yon, mas lalong dapat inaaresto siya at hindi siya pinapayagan ng DNR. Opo, tama po. Na may transport yung mga kahoy na kung saan mang dapat siya pumunta. Papuntahan sa taga-DNR inspectors, tingnan yung mga kahoy niya at kumpiskahin. Yes, pag kinonsinti pa rin siya ng DNR, dahil DNR na lang pinagmamalaki niya. Opo. So, ibig sabihin, alam na this. Yes po, Idol. Baka meron siyang friendship sa DNR. Naku po, yan ang mahirap, sir. Hindi nga, kasi di ba sinusuka na siya ng mga iba't ibang otoridad dyan. Opo. Sa Pangasinan. And yet, palagi niya sinasabi DNR. So baka may kaibigan siya dyan sa DNR. Kailangan sunugin natin yung kanyang kaibigan. Yes, para malaman ng buong Pilipinas kung sino itong DNR na nagbigay ng permit. Kung sakali illegal yung pagkabigay ng permit. Okay? Opo. Maisingit ko lang po itong comment, sumobra sa usok. Pasensya na. Galing po yan kay Patrice Atinaha, Idol. Sumobra kayo sa galing dahil ang dami yung mga natawagan na pwede natin makausap.
keep it up. Yun, hindi yung pasensya na. researchers po natin, Idol. Oh, di ba, Sherry, kung ganun mo sana araw-araw sa palagay mo, tawagin mo si Odette, kasapin ko si Odette. Odette. Opo. Oh, nakita mo yung ginawa nyo, nakakatuwa. Yes, sir. Yes, sir. Oh, matik, pagkatapos kausap ng isa, hindi pa ako tapos sa isa, may nakaredy ng isa, hindi pa ako tapos sa pangalawa, meron pangatlo. Ganun dapat tayo araw-araw. Yes, sir. Oh, pahinga muna sa kabit-kabit. Kita mo yung mga netizen, ayaw ng mga kabit-kabit na nagsasawa na sila. Pahinga muna. Sabi ni Bergie Dalidat, maski 3 times a month lang daw, pwede. Copy, Pero sir. yung everyday, nakakasawa. Yes, sir. Copy po. Oh, anyway, good job, ha? Since wala ako dyan, magpapizza sana ako. Alam mo, pag pumunta ka dun sa action center natin, sa may kaliwa, nakita mo yon, mesa. Yes, sir. Okay, may basket doon. Kumain ka ng saging at saka mamali. Ang dami pong prutas doon, sir. At dahil prutas doon, may mga saging doon sa kamani. Opo. Hindi nga. Tapos, kumanang ka, makita mo yung rep, buksan mo. Opo. Marami Oh. rin po. Inumin mo yung mga Gatorade ko doon. Yung isang Gatorade ko, kunin mo. O kuhain mo ng Gatorade, meron naman to doon mga Coke at saka mga root beer. Kuha ka lang po, doon. sir. May Pag chocolate umakyat ka po, doon sa taas, pag sa may freezer, buksan mo, may ice cream doon. Kumain ka ng ice cream. Yes, Hindi sir. nga. O, reward ko sa inyo yan. Thank you po. Thank you po, sir. Open for everybody yan. O, di ba? But anyway, good job. Alright? Pero yung mga pagkain, ready naman yan. Pwede niyong kunin yan. Pero kung nandyan ako, nagpa-pizza na sana ako sa inyo. Sige, news break muna tayo. Salamat po, Idol. Okay, oras po, 3:30 po ng hapon. Oras po na yan ay hatid sa atin ng Cellboy. Cellboy is our boy. And Wencha Spa Center. Open na po yung kanilang branch dyan po sa Pasay area. Yung kanilang yung Wencha Spa Center. Open na po yan. Pati po sa Timog Avenue. Bisitahin nyo na po yan. Okay? Dyan lamang po kayo oras sa... basahin lang natin yung ilang comment po ng netizens. Magbubunyi daw yung mga kabit dyan. Kung gagawin po natin 3 times a month yung kabit serye po natin. Okay. Pausukan din yan si Renato tulad ng pagpapausok sa mga kapitbahay. Galing po yan kay Garnet. Galing po kay Lalaine Camarillo. Galing raw sa bagyong Ulysses siguro yung mga yung mga kahoy na ginagawang uling, inaambak nila doon. Galing po kay Harvey Zen, makapalang apog. Galing naman po kay Crisanto, ang tigas ng ulo mo. Galing po kay Ulrich Liechtenstein, ulingan, sumobra sa usok, hihikain ka. Tama nga naman po. Since ako din po ay may hika, mahirap nga naman po yung meron araw-araw na usok na pumapasok po sa inyong bahay. Okay, oras po, 3:31 ng hapon. Magbabalik po ang programang Wanted sa Radyo. Diyan lamang po kayo. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungi Tawas. Natural, walang halong kemikal. Ang Fungi Tawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, ha? Fungi Tawas. May Fungi Tawas Spray, Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas, isulat niyo po sa papel ha, Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at supermarket. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi Quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang oras, 3:32. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta kati-kati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drugstore. Kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Mahapding hadhad at eczema. I-Fungisol mo. Kumakalat na anan at buni. I-Fungisol mo. Mabahong alipunga.
i-Fungizol mo. Kaya wag na magdusa sa makating problema. I-Fungizol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, Fungizol ang solusyon. Ulitin ko ha, Fungizol. Fungizol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungizol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungizol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungizol ay mabibili sa mga butika nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungizol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras, 3:33. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Vitamilk. Feels good. Aw yeah, Alex G, let's go! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Tanggal pagutong talaga! All natural, protein-rich pa, so chocolate so yummy! Bili na sa sari-sari! Sari-saring sulit, ikay uulit! Vitamilk, sulit! Talagang ikay uulit! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Feels good! Try Vitamilk Sulit 200 ml sa sari-sari stores in original, double choco, and banana. Ang oras, 3:34. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungitawas. Natural, walang halong kemikal. Ang Fungitawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti nyong damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungitawas. Ulitin ko guys, ha? Fungitawas. May Fungitawas spray, Fungitawas roll-on, Fungitawas powder, at Fungitawas stick. Laging tandaan, Fungitawas. Isulat nyo po sa papel ha, Fungitawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury Drugstores at supermarket. Mag-Fungitawas na. Basta Fungi quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang oras, 3:35. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungitawas. Natural, walang halong kemikal. Ang Fungitawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drugstores nationwide. Mabigat po ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan ngayon. Ngunit isa rin itong pagkakataon upang makasama natin ang ating pamilya ng mas mahabang panahon. Kay tatay, it's your time to shine. Make them feel special. Siguraduhin may quarantine pass at mag-uwi ng, ano pa nga ba? Uling Roasters Special. Ayan, ang manok na dumaan sa malinis at mabusising proseso dahil mas importante ang kaligtasan nyo. Uling Roasters na sumobra sa sarap. Pasensya na. Ang oras, 3:36. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta kati-kati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drugstores. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit. Kati ng kati. Ang mga fungi, kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, i-Fungisol mo, mahapding hadhad at eczema. I-Fungisol mo, kumakalat na an-an at buni. I-Fungisol mo, mabahong alipunga. I-Fungisol mo. Kaya wag na magdusa sa makating problema. I-Fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, Fungisol ang solusyon. Ulitin ko ha, Fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras, 3:37. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungisol. Basta kati-kati sa balat, dulot ng fungi, i-Fungisol mo. Available in all Mercury Drugstores. Mga idol, kabit dito, kabit doon. Problema na naman sa Makakati. Kumakalat ng issue ng mga Makakati. Kabit ng kabit.
kati ng kati ang mga fungi. Kumakabit kasi sa balat nyo, mga idol. Kaya't ating aksyonan yan. Basta't kati-kati sa balat na dulot ng fungi, ifungisol mo, mahapding hadhad at eczema. Ifungisol mo, kumakalat na an-an at buni. Ifungisol mo, mabahong alipunga. I-fungisol mo. Kaya huwag na magdusa sa makating problema. I-fungisol mo. Basta pangontra sa kumakabit na fungi, fungisol ang solusyon. Ulitin ko fungisol. Fungisol ang gamot na solusyon. Skin Cure Fungisol. Para sa inyong mga katanungan, tumawag o mag-text sa Fungisol Hotline 0925-584-5999. Ang Fungisol ay mabibili sa mga butika nationwide. Benzoic acid and salicylic acid is the generic name of Fungisol. If symptoms persist, consult your doctor. Ang oras, 3:38. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungitawas. Natural, walang halong kemikal. Ang Fungitawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Kaibigan, alam niyo ba kung anong tawas? Ang tawas ay isang natural na deodorant na nakakawala ng bahaw sa kilikili at di nagdadarkin ng underarms nyo at di nakakairita sa balat. Yung puti yung damit, di na magmamantsa sa kilikili. Kaya subukan nyo ng magtawas. Pero di yung nakasanayang tawas na hugis bato. Ang tawas na bato, ginawang Fungi Tawas. Ulitin ko guys, Fungi Tawas. May Fungi Tawas Spray, Fungi Tawas Roll-On, Fungi Tawas Powder, at Fungi Tawas Stick. Laging tandaan, Fungi Tawas. Isulat nyo po sa papel Fungi Tawas. Ito ay mabibili sa mga Mercury drugstores at supermarket. Mag-Fungi Tawas na. Basta Fungi quality. Para sa inyong mga katanungan, tumawag lang o mag-text sa Fungi Hotline 0925-584-5999. Ang oras, 3:39. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Fungitawas. Natural, walang halong kemikal. Ang Fungitawas ay mabibili sa lahat ng Mercury Drug Stores nationwide. Wanted sa radyo. Sa Radyo 5, 92.3. News FM. Wanted sa radyo. Wanted sa radyo. Okay, we're back. Oras po, 3:41 ng hapon. Idol Rafi, good afternoon. Magandang hapon sa lahat ng mga OFW sa mga sulok ng mundo. May pagmamalaki natin ating lahing Pinoy. Anong sunod na kaso, Sherry? Ito po, Idol, si Rolly Halichik. Ito po yung rider, and si Angeline Andren. Humihingi po sila ng tulong sa inyo, Idol, tungkol po sa aksidente sa kanya habang siya po ay nasa delivery, nasa trabaho. Okay. Sir Rolly. Sir. Yes, po. Good afternoon po. Ano po nangyari sa inyo, sir? Sir, na-aksidente po sa motor, sir, habang naka-duty po. Bali, na-slide po yung unang gulong ng motor, sir. Then yung delivery box po, bumagsak sa pako din, nabalian po siya ng buto. Okay. Ano pong kumpanya pinagtrabaho nyo, sir? Ano po, sa EQI po, Excel Quality po. Agency po siya ng fast food po, sir. Okay. So, delivery person ho kayo doon. Alright. So, ano nangyari, sir? Yes po, sir. Walang binibigay na tulong Bali, yung kumpanya? Opo, sir. Wala pa po, sir. Bali, yung ano pa lang, sir. Bali, yung mga reimbursement, sir, galing po sa akin. Bali, yung ginastos po. Actually, sir, dapat papaoperahan po to, sir. Then, binigyan po ako ng doctor, sir, ng 1 month para maoperahan siya. Ano lang yung maga, tanggalin lang yung maga. Then, kaya lang, sir, wala nga pong kaperahan, sir. Then, hinihintay ko po yung sa insurance, tsaka yung manggagaling sa agency. Wala pa po until now, sir. Okay. Direct hire po ba kayo o agency? Agency po kayo? Hindi kayo direct sa kumpanya? Okay, sige po. Idol Rafi, nasa linya na po. Ito pong si Mr. Mel Villente. Ito po yung sa insurance po ng kanilang agency. MLN Insurance Agency po. Sir Mel. Hello po, Idol. Ano na po, Sir Mel, yung status ng kaso ni Mr. Rolly sa inyo? Yung status po nito, sir, yung soft copy po kasi ng claim docs po niya, sir, nasubmit na po namin. Last October 14, nag-pandemic, sir, medyo bumagal yung processing namin. Pero dati po kasi, Idol, okay lang po kasi yung yung soft copy na submit yung claim docs. So ngayon po, nagigpit yung provider namin na kailangan na yung mga hard doc tsaka yung mga original OR. Tapos po, ipapadala ko po ito tomorrow. Pero yung soft copy naman, sir, na-process na yun. So ang mangyayari, kaliwaan po. Yes, bago i-release yung check, kailangan muna ni provider yung original docs. Kailan kaya, sir, mangyari ito, sir, lahat? Papadala ko po ito tomorrow kasi i-double check ko po muna, nasa
Ngayon po sa akin, nasa akin na yung... So pag pinadala niyo po tomorrow yung hard copy, so kailan po ma-release yung baka by cheque? next week po. Babalikan po kasi ako ngayon ng provider namin. If makapag-commit siya, by next week, ma-release na yung cheque. Kailan po next week? Babalikan pa lang po ako, idol, ng provider namin. Sige. So sir, pakiusap lang, baka pwede sir na tutukan niyo mabuti. Kasi itong tao, kawawa naman sir, puro abono siya ng abono. Di ba sir? Opo. Di ba dapat hindi po nangyari itong ganito, dapat wala akong inaabono yung empleyado, dapat ang nag-abono yung agency. Yes po. Di ba sir? Naintindihan naman po namin. Mabuti naman may pang-abono itong si Sir Oli. Pero hanggang kailan siya pwedeng kayanin niya mag-abono, kawawa naman yung tao. So sir, i-deliver niyo bukas ang pagkakaintindi ko yung hard copy. Opo, yung mga original docs po nung ano niya ng medical, yung mga original ginastos niya po sa medical. So by next week sir, mga kailan po kayo next week sir, Mel? Siguro hindi po ako makapag-commit hanggat di pa po nagko-commit sa akin today yung provider namin. Sorry. Sabi niya po sa akin, babalikan niya po ako. Dapat sir. Hindi, sorry sir, I don't operate that way. Ako ho, pag meron akong gustong mangyari, inaalam ko kung kailan mangyayari yung dapat na mangyari. Nag-guess nyo sir? Yes po. And the way to do that is dapat yung mga taong makakatulong sa mangyari, yung gusto mong mangyari, tinututukan nyo at kinukuha nyo ng commitment. So yung sasabihin na babalikan ka, wag ko kayong pumayag. Opo. Diba? Dapat sasabihin mo dun sa tao, kailan nyo ba ikakat yung check? Kailan ba siya mababayad? Kailan ba may pipirmahan? Diba sir? Kasi kung sabihin, babalikan kita, pwede kitang balikan next week, pwede kitang balikan next month, pwede kitang balikan next year. Yun po yung sagot ng mga tamad. Diba sir? Hindi agad ako nabalikan. Tinatawagan ko po ulit kasi ayaw rin naman po magantay yung mga complaint. Correct sir. Di bali sabihan na lang po kayo ng tawagin kayo makulit kaysa naman tawagin kayo inutil sir. Opo. Di ba sir? Ako sir, palagi akong tinatawag na makulit, tinatawag kong pushy. Okay lang yun. Kaysa naman tawagin ako inutil, walang ginagawa. Opo, yes po. Di ba sir? In your case sir, alam ko masipag ka sir eh. So okay lang sir, kulitin mo silang kulitin, tatawagan kita masipag. Okay sir. So sir, kulitin mo sila by next week sir, Monday siguro yung check ready na. Tatawagan ko po siya ngayon kasi nagkausap naman po, mga a while ago lang, sir. A while ago lang. Sige, tatawagan mo rin siya ulit sir bukas ng umaga. O mamaya sir bago mag 5 o'clock. And then bukas ulit ng umaga, bukas ng tanghali, bukas ng hapon. Ano po sir? Opo. Sige. Siya may gusto kong sabihin? Idol Rafi, nasa linya na po yung si Miss Tanya Navarro ng Excel Quality. Doon po siya nagtatrabaho, ito pong si Mr. Rolly. Si Miss Tanya? Opo, si Miss Tanya. Miss Tanya? Hello sir, hello? Miss Tanya, magandang hapon. Good afternoon po. Ma'am, pakitulungan na lang po na para mapabilis po yung ma-process po yung reimbursement para kay Sir Rolly sa staff sa tauhan nyo. Actually po, para lang alam nyo po, yung before kasi, I don't know kung in-explain po sa inyo ni Sir Mel, napasa na po namin yung soft copies ng documents ni Sir Halikhi. I forgot na kung anong yun oras. Nga po, ma'am, kaya sabi ko si Sir Mel, ginagawa niyo yung dapat niyang gawin. Opo. Nakipag-coordinate siya sa insurance, kaya lang yung insurance kulang na sa pukpok. So in this case, ma'am, makakatulong kayo one way or the other para pukpukin niyo naman si Sir Mel. And then Sir Mel, pupukpukin naman yung insurance, di po ba? Actually po, fina-follow up naman talaga namin. Pero like I said po, ma'am, insurance rin po talaga yung makakaano niyan. Though fina-follow up naman talaga namin. Good. Ma'am, naintindihan ko po ma'am, don't get me wrong ma'am. I'm not saying na wala kayong ginagawa. Pero ma'am, tama yan ma'am. Keep it up. Follow up kayo ng follow up. Kasi ma'am, kapag pinupush niyo po si Sir Mel, then si Sir Mel, walang ibang gagawin kundi ipupush din niya yung insurance. Tulakan lang yan ma'am. Di ba? Opo. Pero I'm actually surprised na pumunta siya sa inyo. Kasi before, we've been explaining it to him na rin naman na kasi nga, due to the circumstances nga na, hinihingi talaga yung biglang nag-iba yung insurance. Hiningi bigla yung hard copy. Now, nakausap ko si Sir Mel, according to him, once nabigay na yung hard copy, which nakuha na ng Grab today, dinala na sa kanila, mabilis na raw yung labas ng cheque. I just don't know when. Pero follow up naman. Ma'am, in my experience, there are so many ways na para ma-delay po yung cheque. There are other reasons na ibinibigay po ng mga kumpanya na dapat mag-release ng cheque na mga dahilan para maipit nila ng cheque. So, kailangan pa rin po talaga ang pukpok para mapabilis. Yes po. Di ba? Yung pagbayad doon sa
tao. Di ba, ma'am? Apo, I understand naman po. Pero yun po, sina-follow up naman po. Kaya nga po, naintindihan ko po, ma'am. Sana, ma'am, huwag kayong magsama ng loob, lumapit sa amin yung tao nyo. Hindi po, sir. Kami Hindi po ay naman tumutulong. Hindi ko kami kalaban, kami po ay kakampi. Kaibigan po kami Opo, ng I staff understand ninyo. naman po. Opo. Okay? So, ulitin ko, ma'am, ang ginagawa namin, pinapabilis namin po yung proseso. Kasi baka, ma'am, pagdating doon sa insurance company, yan po itutulugan nila. Dahil sabihin na hindi ito priority, meron pa kami ibang pwedeng gawin kasi ito bago lang to, etc. etc. Pag pumasok kami sa eksena, napapabilis po yung proseso. Lalo po sa katayuan po ni Sir Rolly kasi po siya ay nag-aabono ng abono pera niya. Di ba, ma'am? Para Opo, ma-reimburse hindi. I siya. understand naman po si Sir Rolly Haliktik po. Apa, Pero yun po, sina-follow up na rin naman po namin. Actually, recently, na-process, nabigay na po yung hard copy. So, ipa-follow up pa rin po namin. Sige. Yan ma'am, ang gusto namin. Yun lang po, na sana po wag ko kayo magsawa sa kapapalo up na ipupush po yung si Sir Mel. Para si Sir Mel, ipupush naman yung insurance. Nang sa gayon, mapabilis po yung pag-release ng check. Tama, ma'am? Yes po, sir. Opo. Idol Ma'am, Rafi. pasensya na. Salamat, ma'am, ha? Ma'am Tanya. Okay? Sige po, thank you. Ano, Sherry? Sino Idol nandiyan? Rafi, nasa linya din po si Miss Ruby Fajardo, yung ECC Calabarzon para po sa tulong po kay Mr. Rolly. Si Miss Ruby. Okay, sisi naman. Miss Ruby. Hello, good afternoon, Sir Rafi. Okay, meron po tayong isang rider na siya po ay na-involve sa aksidente while doing his job. Now, okay naman po yung sa insurance, ma'am. Pretty soon, ma-release na po yung cheque. Pero meron po ba dapat siya matanggap sa ECC sa kaso po niya? Okay po. So, ang ECC po, Employees Compensation Commission, na isa nga pong ahensya po ng gobyerno na nagbibigay po ng benepisyo para sa mga empleyadong na-aksidente, nakakasakit, or namamatay po ng may kinalaman sa trabaho. So, since si Sir Rolly po ay na-aksidente while on duty, pwede po siyang mag-file sa EC claim sa pamamagitan po, bali po may mga documents lang po tayong kailangang i-submit. Ang submission po ng mga documents na ito ay sa pamamagitan po ng SSS. So, once na naaprubahan po na yung kanyang aksidente ay napatunayan po na work-related, meron po siyang makukuhang easy sickness benefit. Tapos po, pwede rin po siya makapag-file ng medical reimbursement. Alam po natin na meron po siyang insurance, pero po kasi kung sumobra po yung nagastos niya doon sa amount na ma-reimburse po galing sa insurance, pwede po yung remaining na yun, ma-reimburse niya naman po under ng ECC. Okay, ma'am, ito naman para ma-educate naman po tayong lahat. Yes, halimbawa, na-reimburse po in full yung amount niya na gastos. Pwede pa rin po siya makakuha ng benefit sa ECC kung siya po ay yung kanyang kumpanya nagbabayad ng SSS for him. Okay. So, for medical reimbursement po, kung na-reimburse na po yun ng insurance niya, wala na po siyang ma-reimburse sa ECC, pero for the medical expenses. Pero po, meron pa rin po siyang makukuhang easy sickness, at saka po pwede pa rin po siya maka-avail ng cash assistance, at saka pwede rin po tayo mag-provide sa kanya ng free rehabilitation services. Katulad po sa narinig ko po kanina na nabalian po yung kanyang paa. Opo, ma'am. So, malamang sa malamang kakailanganin niya po ng physical therapy. Once na na-approve po yun, meron po kami mga partner hospitals, pwede po namin siyang i-endorse doon. Tapos yung mga physical therapy sessions na po, sagot na po na ECC. Very nice, very nice. Sandali po, mama. Sir Rolly. Good afternoon po. Meron ho ba kayong SSS? Binabayaran ho ba kayo ng SSS? Nag-remit ba Yes, sa sir. SSS Meron yung naman po, company? sir. Actually, sir, nakakapag-submit na kami for EC, sir. Bali, yung agency din po ang kumuha, sir. Okay. So, nakapending yung inyong application sa SSS. Sa ECC. Yes, sir. Apo, Ayun. sir. Nandun na po yung mga requirements na hiningi nila sa akin, sir. Naipasa na po okay. namin So, last month pa pending. po, sir. So, yun na lang po, Ma'am Ruby. Baka pwedeng pakipollow up na rin at nakapending na po yung kanyang application dyan na isabit na rin po ng employer. Sige, sir. Pwede po nating ma-follow up kung ano pong status ng kanyang SSS. And siguro, mamaya kukunin ko na lang po yung contact details ni Sir Rolly para po ma-assist po namin siya. Kasi once na-approve na po yun, pwede po kaming magbigay pa ng further assistance sa kanya. Ma'am Ruby, meron lang katanungan doon sa previous complaint namin. Yung isang employee, 3 weeks pa lang po siya sa company. Na-disgrasya po siya, operator po siya, babae to at si Maria Lourdes. Yung kanyang kamay na ipit po. Okay. Now,
Sa akin pong palagay, baka hindi pa ho nakarating sa SSS yung kanyang contribution, hindi pa na-forward ng employer kasi 3 weeks pa lamang. Okay. So, in this case, siya po ay hindi nakapagtrabaho dahil doon sa aksidente. Qualified ho ba siya na makatanggap ng benepisyo sa ECC at Okay. SSS? Sir, magandang question po yun. Apo, sa ECC po, pwede pa rin po siya maka-avail ng benefit under sa amin. Kasi po, ang coverage ng ECC ay nag-uumpisa po on the first day of employment. So kahit isang araw pa lang po siya nagtatrabaho, basta po may kinalaman sa trabaho, pwede po yun. Kaya lang po kahit na hindi pa ako nakakapag-remit sa SSS, kasi alam ko, tie-up ka ng SSS, ma'am, kahit hindi pa nakapag-remit sa SSS, yung kanyang employer, from day 1 ng kanyang pagtrabaho at kapag na-disgrasya siya, kahit na pang second day pa lang niya, covered na agad ng ECC siya. Ganon. Yes, sir. Pwede na po siyang mabigyan ng benepisyo ng ECC. Basta po mapatunayan po natin na work-related yung case niya. Kasi lahat po ng claims natin ay ganda pala ng work-related. ECC. Nako, Yes, sir. buti na may ECC. Okay, yan, alam ko na. Yan yung kaninang gusto ko malaman. Okay, so, Shari, narinig mo, no? Yes po, Idol. Opo. Babalikan si Ma'am Mariat, so meron pala siya sa ECC. Yes, so, Ma'am Ruby, salamat po. Ang dami niyo pong binigyan ng impormasyon sa amin na makakatulong po sa lahat ng mga listeners namin, lalo na po sa amin din. Salamat po, Ma'am Ruby, ha? Maraming salamat po rin, sir. Magandang hapon po, Madam Ruby. Sir Mel, salamat po, Sir Mel. Sir Mel, mabuhay po kayo, Sir Mel. God bless po. God bless din po, Idol. Thank you po ng marami. Yes, sir. Yes, sir. Sir Oli. Yes, sir. Good afternoon po. In fairness naman po kay Sir Mel, ginagawa naman po niya yung dapat gawin. Kaya lang ginawa ko kanina, sinabi ko sa kanya, kung timpok-pok lang doon sa insurance company. Sa experience po kasi namin talaga, hindi lang insurance company, maging ibang mga ahensya ng gobyerno, pag walang pokpok, kumbaga yung inyong application, ilalagay lang dyan sa tabi. Okay? So pag pinukpok Yun nga natin, po, sir, bali, kahapon lang, sorry sir, nag-follow up po kahapon, sir. Kasi nung last time na tumawag ako, last week siguro, sir, hindi ko na matandaan ko nung araw, sir. Tumawag ako doon sa mismong insurance, sir, yung kausap nyo yata kanina yun, sir. Binigay kasi sa akin ng COR yung number. Sabi nila, wala pa nga daw po sa kanila yung hard copy nung mga papers na binigay ko. Then, nag-chat po ako doon sa COR kahapon. Sabi, kahapon pa lang daw kinuha, sir, yung mga papel sa opisina. Kung may bayad habang walang trabaho, sir, kaya lang wala, sir, eh. Actually, sir, may problema pa ako sa SS, sir, hindi ko malakad, sir, gawa. Yun nga po, sir, dapat magpapalit ako ng mali po yung birth date ko sa SSS. Hindi po ako makapunta ng SS, gawa. Wala na rin pong financial, sir. Ubus na rin po. Ayun, nasaid na rin po kayo. Sige, sir, wag niyo po ibawa ang telepono. Baka may matulong din po kami sa inyo. For the meantime, sir, narinig mo naman sinabi ni Sir Mel, yung hard copy, yung mga original documents, bukas na bukas ipo-forward niya doon sa insurance at pupukpukin niya yung insurance para mapabilis yung pag-release ng cheque sa inyo. Ano, sir? Opo, Okay, sir. Idol, salamat po. Maraming salamat po, Idol. Salamat din po, Sir Mel, sa paglapit sa amin. Magandang hapon po, Sir Mel. Okay. Okay. And Idol, wala na po tayong oras and PBA na po yung up next. Ang laban po ay Meralco versus Ginebra. Okay? Shari Roman, magandang hapon po. Rapid tour po, mabuhay ng mga Pilipino. Ano man ang sumbong na dala, basta alam niyang tama, kay makakasama mo siya. Di ka iiwanan.